No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Ano, Pedro? Hindi mo ba ako yayakapin? Oo naman, Aitana. Alam mo na, miss talaga kita. Alam mo ba na dapat magpapakasal na yung dalawang yan pero biglang nagkahiwalay sa ating buhay, laging may dumarating na pangalawang oportunidad. Kung hindi naman, may ibang paraan para magkasundo. Aitana, hindi ko alam na bumalik ka na pala galing Europa. Alam mo kasi, iho, talagang ayaw niyang ipaalam na dumating na siya. Mabuti na lang nagkita kami sa retreat. Masasabi nating swerte ang aming pagkikita. Tapos sinabi ko pa nga sa kanya na sabik ka na magkita kayong muli. Hindi ba, Pedro? Kumusta ka naman? Alam mo, nawalan ako ng direksyon na magkahiwalay tayo. Tama, naging desisyon mong bumalik na dito. At hindi ka pababayaan ni Pedro. Hindi ba, iho? Pedro, doon nga tayo sa sala mag-usap. Halika. Halika na, Aitana. Siya nga pala. Siya si Fiorella. Siya ang Kasambahay. bago kong... Magdala ka nga dito ng kape. Ang ganda mo ngayon. Totoo ba yan? Oo naman. Ang buhok mo, gusto ko at bagay na bagay sa'yo ngayon. Totoo yun. Ano nangyari, Dante? Hindi kita nakilala. Wala na tayong dapat alalahanin tungkol kay Pedro at sa babaeng Italyana. Mabuti kung ganoon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Natagpuan ko na si Fiorella. Magandang balita, Senyor Vittorio. Teka, may sinabi ba sa inyo si Fiorella tungkol sa aming dalawa ni Adela o kaya tungkol kay Benito? At ano naman ang tungkol kay Benito? Naku po, wala naman. Baka naman, alam nyo na kasi yun nangyari. Isang maliit na disgrasya na nangyari sa aming bahay at may kinalaman sa kanila na hindi naman talaga alam ni Benito na nangyari. Kaya nga baka lang may sinabi siya sa inyo. Ang totoo, hindi kami nakapag-usap na matagal. Ilang minuto lang. Mabuti na lang talaga, Senyor Vittorio. Mabuti na lang. Bakit? Kasi nga, yun na nga, nagkita na kayong dalawa at siguradong napakasaya ninyo noon. Oo, Reynaldo. At nasa biyahe na nga ako ngayon. Pupuntahan ko si Fiorella doon sa rancho ng pamilya Angeles. Sa Dos Rios. Doon siya nagtatrabaho. Naku, hindi. Wag po, Senyor Vittorio. Wag po kayong pupunta doon. Adela? Ano ba kasing ginagawa mo, Adela? Pasensya na po kayo sa asawa ko, senyor. Alam niyo naman to si Adela. Minsan sabik na makipag-usap sa inyo kahit na hindi naman talaga kailangan. Naabala ko na yata hindi. Hindi. Wag po kayo mag-alala, Senyor Vittorio. Sige po, ikumusta niyo na lang kami kay Fiorella. Balitaan niyo lang po kami pag nagkausap na kayo ulit. Sige po. Bye. Ay, si Sir Vittorio hindi dapat makarating sa Dos Rios para punta si Fiorella. Naiisip mo ba yun, Reynaldo? Pwede sila magkita doon ni Benito. Siyempre naman naisip ko yun, Adela. Kung ganun, dapat kang kumilos para sa hadlangan. Malalaman niya itinago ni Benito si Fiorella at pwede siyang patayin ng lalaking yun. Teka sandali, manahimik ka nga muna. Alam mo, kahit hindi pa makausap ni senyor ang anak mong si Benito, malalaman din niya ang lahat. Alam mo ba kung sa anong paraan? Dahil nga si Fiorella ang siyang magtatapat. Pero kasi alam mo, dapat pa rin nating subukan. Okay, sige. Tama na. Makinig ka. May hihingin akong pabor sa'yo, Adela. Pabayaan na natin kung anong dapat mangyari, ha? Wala na kasi tayong magagawa doon. Isa pa, nakalimutan mo na ba? Na ako ay isa talagang nerbyosong tao, lalong-lalo na ngayon. Kaya siguro mabuti pa asikasuhin mo at Tio Luis mo.
Bumalik na talaga si Ma'am Aitana. Ay, sobrang saya ko talaga sa oras na ito. Kabisado ko pa ang timplang gusto niya pagdating sa kape. Alora, Simona. Kilala mo siyang talaga? Sabihin mo, kumusta ba siya? Huy, alam mo ba, maganda siyang talaga. Dati siyang nobya ni Sir Pedro. Dapat nga magpapakasal na sila noon. Pero nabigla kaming lahat na wala siya. Umalis si Ma'am Aitana. At di na namin alam kung bakit. Pero kung bumalik siya para magkasundo silang muli, isang magandang balita yun. Siguradong matutuloy na ngayon ang kasal. Pero alam mo ba, sa tingin ko parang ayaw na ngayon sa kanya ni Sir Pedro. Sa tingin ko ikaw ang mahal niya. Halata naman kasing nahulog na talaga ang loob niya sa'yo. Dapat ko na sigurong kalimutan ang tungkol sa amin ni Sir Pedro. Isa na lamang magandang alaala ang mga nangyari. Tapos na yun, Simona. Tapos na. Dahil ba biglang nagpakita ang dati mong nobyo? Dapat siguro maging masaya ka. Pero hindi ko maintindihan ang ginawa ni Benito. May kinalaman ba ito sa Italiano? Pakiusap, Fiorella. Mag-usap naman tayo. Excuse me, Simona. Nako! Benito, ano bang ginawa mo? Magpaliwanag ka nga! Alam mo kasi, hindi ko gusto mga nangyari. Hindi ko maintindihan ito. At hindi ko rin naiintindihan ang mga sinasabi mo. Magkwento ka, pero kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Pero alam mo, lahat naman kasi ng problema dito sa mundo ay merong solusyon. Dadaling ko muna itong kape ni Ma'am sa kwarto niya. Hello, Mama. Hello, iho. Si Sir Vittorio ay patungo na dyan sa Los Angeles. Ang buhay ko'y patungo na sa impyerno. Anak naman, seryosong usapan na ito. Umalis ka muna dyan. Hindi kayo dapat pagkita ni Sir Vittorio. Bahala na kung ano mangyari sa akin. Alam mo, anak, ang kayang gawin ni Sir Vittorio. Alam mo, pwede kanyang basta ipapatay. Mama, siya ang may-ari ng restaurant. Hindi siya pinuno ng Italian Mafia sa Mexico. Pero pwede siya magalit sa iyo ng todo kapag nalaman niya. Malas ko pag nalaman niya. Pero alam ng lahat ni Fiorella. At kapag sinabi niya kay Sir Vittorio, sigurado magagalit ang matanda at pwede kanyang parusahan. Pwera na lang. Kung magagalit siya. Kay Fiorella? Eh paano siya magagalit dito? Gusto nga niya itong makita. Mama, tama nga yun. Pinagtaguan niya yung matanda eh. Pero alam nating itinago mo siya. Kaya nga hinanap siya na matanda hanggang sa... Pero hindi pa niya alam yon. Maraming salamat, Mama. Isa itong napakagandang ideya. I love you. Alam mo bang pwede nila tayong sisihin tungkol sa masamang nangyari doon sa mga Italiana? At sinong kakalaban sa atin, Roxana? Ewan ko. Isang taong may sobrang galit sa atin at gagawin ng lahat para tayo naman ang kalabanin sa kahit anong paraan. Siguro yung taong galit sa'yo. Hoy, sa akin lang. At paano ka naman? May kasalanan ka rin naman. Hindi ba? Oo, totoo yun. Pero ako wala akong pakialam. Ang importante tayong dalawa ay mayroong kasunduan. Lahat sila nagkaagulo kung kanina mapupuntang mamanahin nila. Isa pa, sila mismo gustong pabagsakin ng isa't isa. Eksakto. Kaya nga dapat nating makilala kung sinong kalaban natin. Para wala nang problema, di ba? Hay, ano ba, Gael? Bitiwan mo yan. Mag-usap muna tayo bago ka maglaro niyan. Hindi ka lang marunong. Magandang laro ang golf, okay? Pag-aralan mo kasi. Ay, paano tayo mag-uusap ng matino? Hindi ka lang kasi marunong eh. Kung gusto mo, tuturuan kita. Ay, oo nga pala. Sige, turuan mo ako. Gusto ko matuto. Okay. Paano ba yan? Sige Sunod nga. mo lang ang kamay mo. Turuan mo na Ganito ako. lang. Ayan. Tingnan mo. Okay. Ha? Ayan o. Ay, ang bango mo naman ngayon. Bagong ligo ka siguro, Oo nga, lagi no? naman eh. Pero tingnan mo muna ito, Roxana, okay? Okay. Idikit mo ba? Hay, tama ka na nga dyan. Ayoko na mag-golf. Sige, ikaw na lang dyan. Ay, Tana, sa tingin ko, isang masayang okasyon ang muli niyong pagkikita ngayon, hindi ba? Tama po kayo sa sinabi niyo. Masayang-masaya ako ngayon. Pues marami kayong dapat pag-usapang dalawa dahil matagal kayong hindi nagkita. Depende po yung kay Pedro. Para sa akin, wala nang pinakamabuti kundi ang kinabukasan kesa ang nakaraan. Hindi ba? Sang-ayon naman ako dyan. Pero natututo din naman tayo mula sa nakaraan. At ang babaeng natututo sa kanyang mga nagawang kamalian ay isang babaeng nagugustuhan ng marami.
Ay, at siguro pwede nating sabihin magandang halimbawa sa pamilyang to ang ginawa mo. Salamat, Senyora Eloisa, sa ginawa niyong pagtanggap sa akin. At ganoon din sa iyo, Pedro. Hindi. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw mismo ay magandang halimbawa. Ikaw ay edukada at nakapaglakbay na. Pino kong kumilos. At higit sa lahat, ikaw ay napakaganda. Ang mga sinasabi mong yan ay nagpapahiwatig lang na talagang kayong dalawa ay bagay. Ay, tignan mong sarili mo. Napakasaya mo ngayon, Pedro. Sa tagal ng panahon, ngayon ka lang muli naging ganyan kasaya. Ito kaya ay epekto ng pagkikita namin muli ni Aitana. Excuse me, Senyora Eloisa. Dumating na po kasi inyong modista. Ay, mabuti naman, Iha. Sige, papasukin mo na siya para magkausap na rin kami. Mas mabuti pa sigurong samahan kita para maiwan ko muna ang dalawang Wag! ito. Naku, wag na po, Senyora Eloisa. Hindi niyo na po kailangan lumabas. Dito na lang kayo. Mas kailangan kayo rito ng inyong bisita. Ako na pong bahala doon. Hindi, sasamahan kita. Wag! Hindi na po. Wag na po, Senyora Eloisa. Kasi ako na nga pong bahala. Papapasukin ko modista niyo dala mga damit para hindi na kayo mapagod. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kakainin si Pedro kapag naiwan kaming dalawa dito. Maniwala ka. Okay lang, Fiorella. Pag sinabi kong sasama na lang ako sa iyo, talagang sasama ako sa iyo. Mabuti na yung makita ko na kagad ang mga dalang damit ng aking modista, hindi ba? Tayo na, halika na. Puntahan na natin Opo, siya. Senyora Eloisa. Fiorella! Tayo na lang. Sa palagay ko kapag sumang-ayon ka, wala dito matatalo. Ganun lang kasimple yun. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita ididimanda sa ginawa mong pananakit sa akin. Magpapatuloy ang ating partnership at kalilimutan ko ang masama mong plano. Sige. Palibhasa hindi ikaw ang magpapaliwanag kay Pedro kaya madali ang lahat para sa'yo. Nasisiguro kung makakaisip ka ng paraan. Mahusay ka naman talaga pagdating sa ganyang mga bagay. Sige, payag ako. Panalo ka na. Basta wag mo nalang lalapitan pa ang babaeng mahal ko. Hindi na mangyayari yun. Maniwala ka sa akin. Pero, mas makabubuting gumawa ka ng paraan para yung mahal mo hindi na magawang lumapit pa sa iba. Tama. Dahil bigla na lang nagpakita ang fiancé ni Vittorio kaya kakalimutan na niya ako. Hinaan mong boses mo. Baka magising ang bata. Mabuti na siguro ang nangyaring yon, Iha. Ano pong mabuti doon? Si Vittorio na lang ang pag-asa ko, Mama. Hindi tama na iasa mo sa ibang tao magiging kinabukasan yung mag-ina. Ang totoo, responsibilidad mong anak mo. Para sa kanyang ginagawa ko. At hindi ako susuko hanggat hindi natutupad ang lahat ng mga pangarap at pinaplano ko. At anong plano mo? Bahala na. Hindi ko hayaan maging hadlang dito ang bagong salitang Italyana. At basta na lang aagawin sa akin ang lalaking gusto ko. Umalis ka na rito! Private property ito! Hello, magandang umaga. Hinahanap ko rito si Fiorella Bianchi. Hindi pwede tumanggap ng bisita ang mga empleyado. Falcon 1! Falcon 1! Bakit pinapasok niyo yung coaching number 771? Paano naman kasi? Nagpupumilit na pumasok. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ang guide natin dapat lagi niyong sinasara. Alam mo ako ay isang malapit na kaibigan ni Mr. Pedro Angeles. Ganun po ba? Sir Dante. Iho, excuse me. Sabihin mo sa kanya ang pangalan ko. Ako si Vittorio Dragone. Sige, pakisabi. Sir Dante, may tao po rito ng pangalan Vittorio Dragone. Ang sabi po niya, kilala niya si Sir Pedro. Ang masasabi ko lang, ang mga lalaki talaga walang kwenta. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Ano ba nangyari? May kaaway ka ba? Medyo, sabihin na natin parang ganun na nga. Iha, sandali. Kilala mo siya? Hindi ko matandaan eh. Iha, ang pangalan ko ay Vittorio Dragone. Ikaw ba si Vittorio Dragone? Oo, ako si Vittorio Dragone. Ano po nangyari sa'yo? Bakit, Iha? Alam niyo kasi... ako talaga ito. Iba yung Maniwala itsura ka niya naman sa sa picture. akin. Ako talaga si Vittorio. Ngayon lang kasi tayo nagkita. Baka naman pwede mong tawagin si Fiorella. Ang mga lalaki kasi ito, ayaw akong papasukin. Sige po, sandali lang po. Salamat.
Benito, ikaw nga ba? Nagtatrabaho ka rito? Oo. At kung si Fiorella ang pakay mo, ang may papayo ko'y umalis ka na kagad dito. Dito ka rin nagtatrabaho? Alam mo pala kung nasaan si Fiorella. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit mo ito inilihim? Hindi ako makapaniwalang magagawa mo ito. Kaya kong ipaliwanag ang pagsisinungaling ko sa'yo. Ginawa ko ang lahat para proteksyonan ka. Anong proteksyonan? Mula saan naman? Anong pinagsasabi mo? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Itinago mo sa akin si Fiorella. Ngayon malalaman kung magkasama pala kayo sa trabaho. Kaya nga nagpapaliwanag ako sa'yo ngayon. Talagang sinundan ko si Fiorella kasi nalaman ko meron siyang ninakaw mula sa bahay ng magulang ko. Ninakaw? Oo. Totoo? Yun ang totoo. Si Fiorella ay mahusay talaga magsinungaling. Una ay ikaw. Sumunod ang magulang ko at eto naman pamilya Angeles. Kasinungalingan yan. Oo. Alam ko mahirap paniwalaan yon. Pero huwag kang matakot. May lugar dito sa Dos Rios na pwede tayo mag-usap na matagal. Mahirap itong paniwalaan. Oo, mahirap talagang paniwalaan pero umalis na tayo na. Isa pala siyang manluloko. Ikaw na magmaneho. Oo, sige. Maniwala ka sa akin, ang pag-aaral sa Paris ay hindi buhay turista. Ang lugar na yun ay talagang maganda. At kahit pa nga, pwede ko namang bisitahin ang pamilya ko sa Spain. Bumalik ako sa Paris. Talaga? Ganun pala yun. Oo. Pasensya na pero pupunta na ako sa trabaho. Alam ko ang responsibilidad mo. Marami pa rin hindi nagbabago. Naaalala ko pa rin ang lahat. Okay. Nagmamadali ako. Natutuwa akong muli tayo nagkita. Ako din. Ikaw, anong plano mo? Alis ka ba? Dito ka lang? Hintayin ko pa si Senora Eloisa. Mag-uusap kami. Sige. Ingat. Wala na akong magagawa kundi sumang-ayon sa kasunduan namin ng walang hiyang si Fabio. O paano na yan ngayon? Nakikinig ka ba sa akin? Hindi na siya magrereklamo tungkol sa nangyari. Pero kapalit nun, tatahimik ako para manatili siya sa kumpanya. Pero ang totoo niyan, makakabuti sa ating lahat ang nangyari. Ngayon, pwede na natin kalimutan ang mga nangyari para makapagsimula tayong muli. Pwede rin planuhin na natin ang apo na matagal lang hinihintay ng lola mo. Hindi pwede yung gusto mo. Huwag na huwag mo akong lalapitan. At hindi ko pa rin nakakalimutan. Naaamoy ko pa rin hanggang ngayon ang pabango ni Fabio sa'yo. Osvaldo, pinagsisisihan ko ng pagkakamaling yon. Masakit din sa akin ng lahat. Hindi. Huwag ka na magkunwari pa. Ang pinakamasakit na nangyari sa ating dalawa ay nung magdalang tao ka at kinailangan kong magpasya na pakasalan ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yun ang totoo, Sonia. At kung hindi nangyari yun, sana malaya pa ako hanggang ngayon at hindi nagdurusa ng ganito. Gusto ko na sukat ng uniforme na yan, bagay yan sa Tama po kanya. kayo. Pero pwede pa nating sikipan para lumapat sa katawan niya. Sa tingin ko, tama na ang damit na Opo. yan. Pero sige, tignan natin kung anong pwede mo pang baguhin. Baka magustuhan din naman ng Fiorella. Sisikipan ko ng konti. Tingnan niyo. Ay, sana naman sina Pedro at Aitana. Sa pag-uusap nila ngayon, maayos na ang hindi mapagkasunduan dahil ito na ang oportunidad para sila magkabalikan. May pinag-awayan po sila, di ba? Siguro dahil mga bata pa sila noon. Pero naniniwala akong mahal pa nila ang isa't isa. Kung totoo po yung sinabi niyo, bakit hindi natuloy ang kasal nila noon? Pero iha, ngayon may pagkakataon si Pedro na ayusin ang gusot dahil talaga namang sila ay para sa isa't isa. Kung totoo yan, hindi dapat pumunta sa Europa si Ma'am Aitana. Excuse me po, tingnan niyo na po. Sa tingin ko, bagay talaga sa kanya ang damit na iyan. Ang totoo po, hindi siya mahirap itahin ng damit kasi magandang hubog ng katawan ni Fiorella. Kahit ano pong isuot niya, babagay talaga sa kanya. Sige, kung ganon yan ba ay pwede na niyang isuot ngayon sa pagtatrabaho? Opo, Senyora Eloisa. Sisikipan ko lang ipapandamit para magamit na niya ang uniforme niya. Tama. Mabuti naman kung ganon. Ano sa palagay mo, Fiorella? Kako, ano sa palagay mo? Mahirap po talaga mabuong muli ang isang relasyon lalo na't nagkahiwalay sila ng matagal. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Fiorella? Sino ba yung nasa pinto, ha? Sa Aitana ho! Ay, nako. Aitana, tumuloy ka na dito, iha. Pasensya ka na. Halika Salamat. na rito. Kumusta? Okay naman ang pagsusukat ng damit. Nasaan si Pedro? Pumunta na po siya sa trabaho. Ano ang napag-usapan niyo?
Para po siyang estranghero na galing sa ibang planeta. Huwag mong masyadong isipin yon. Siguro naninimbang pa siya sa'yo hanggang ngayon. Nabigla siya sa muli niyong pagkikita. Yun na lang ang isipin mo, Iha. Hindi siya nakahanda. Sandali lang po, Senyora Eloisa. Kasi ang disenyo po ng damit ko, wala na po bang dapat baguhin dito? Sabi ko sa'yo, gusto ko na yan. Ano sa tingin mo, Aitana? Sana lang hindi siya masyadong ganyang kapayat. Bakit kailangan pag-aksayahan niyo ng oras ang damit ng katulong? Oo nga naman. Sana kung isa siyang modelo. Tama, pwede pa. dapat simple lang talaga. Yung pangkatulong na damit lang. Hindi tulad ito na see-through ang tela. Hindi. Ay, Fiorella. Ay. Pasensya na po, Senyora Eloisa. Masyado po pala akong payat. Hindi bagay sa akin ng damit. Hindi na nga po ako makahinga. Pwede mo ba luwagan na lang uli ito? Oo naman. Parang mas masakit ang mapigo kaysa tamaan ka ng bala, hindi ba? Ano sabi mo? Pedro, hindi mo na kailangang maglihim pa sa akin. Isa pa, alam mo bang ang tirahan ng mga katulong ay pugad ang tsismisan? Pero huwag ka mag-alala. Nasisiguro kong si Ma'am Eloisa ay walang nalalaman tungkol sa kanilang mga pinag-uusapan. Ang tungkol doon sa insidente ay mas mabigat kaysa tungkol kina Fiorella at Vittorio. Lalo na yung tungkol sa biglaang pagbabalik ni Aitana. Naguguluhan na rin talaga ako, Fidel. Tama, pero Paano ako? Nagagalit ako. Sobrang nalulungkot. Bigong-bigo ako at ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Alam mo ang tinutukoy ko? Ginawa niyang magsinungaling sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Handa ko na sanang iharap si Fiorella sa aking lola pero siya'y nakatandaan na palang ikasal sa iba. Hindi ko alam kung paano niyo yung nagawa sa akin. Pero nakapag-usap na ba kayong dalawa? Yung kayo lang. Ayoko siya makausap. Dapat nga pinalayas ko na siya sa bahay. Pero hindi ako naniniwala na basta mo nalaman siyang kalilimutan ng hindi man lang kayo nagkakaliwanagan. Mag-usap muna kayo at patawarin mo na siya. Hindi ko yun magagawa. Lahat ng pagmamahal ko sa kanya ay nauwi sa galit, Fidel. Sa tingin ko dapat pa rin kayo mag-usap na sa ganun wala kayong pagsisihan ni Fiorella. Kung totoo ang mga sinabi mo, dapat ay sinabi na yan sa akin ng mga magulang mo pero wala silang binanggit sa akin. Dahil yun ang bilin ko. Ano? Totoo. Bago ko ipalam sa'yo ang natuklasan ko, gusto ko sigurado ko. Ayokong sisihin mo ako kung mali ang sasabihin ko sa'yo, Don Vittorio. Hindi, Benito, hindi. Hindi yan totoo. Ang totoo niyan, binilinan ko ang magulang ko na huwag sabihin sa'yong narito ako sa Rancho Los Angeles para magtrabaho at mapalapit kay Fiorella. At ngayon kamo nandun si Fiorella para lokohin naman si Pedro? Tama kayo doon. Nagkakilala sila ni Pedro sa opisina kung saan siya may binisita. Nalaman niyang anak mayaman si Pedro kaya kinaibigan niya ito hanggang sa mapasok siyang katulong sa rancho. At ngayon nais naman niyang paibigin si Pedro para pirahan naman ito. Sa akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Bakit niyo naman nasabi yan? Akala mo basta ko paniniwalaan na nagtatrabaho ka ngayon sa lugar na pinapasukan ni Fiorella para hadlangan ang balak niyang masama sa mga bago niyang amo pagkatapos niyang pagnakawan ng sarili mong magulang? Alam mo, kasi ang totoo niyan, gusto ko na nga sana nga... Bakit hindi mo pa siya isinusumbong hanggang ngayon? Kasi nga, wala pa akong matibay na ebidensya hanggang ngayon. At yun ang ipinunta ko dito. At hindi ko rin pwedeng basta panghawakan ng mga salita mo, Benito. Kapag ngayong gabi wala ka pa rin maipakita mga ebidensya sa akin dyan sa mga ibinibintang mo sa kanya, babalik ako dito para kay Fiorella. At hindi mo ako mapipigil, maliwanag! Nakita niyo po ba si Ate Fiorella? Hindi. Magkasama sila ni Senyora Eloisa at yung modista, sinusukatan siya. Simona, tulungan mo nga muna akong ayusin ang ibang gamit. Bitiwan mo muna yan, tayo na. Oo, sige. Kanina pa kita hinahanap, Diana. Bakit? Para gawin mo kalaro mo doon sa golf? Humanap ka ng uutuin mo. Total marami namang gusto makipaglaro sa'yo. Ayan, kainin mo.
Ay, Tana, natutuwa ako makita ka. Anong sikreto mo? Salamat. Kasi napakaganda mo. Teka. Alam mo, hindi lang siya ngayon maganda. Pero alam mo ba, iba ka ngayon, Aitana. Mas tama siguro sabihin, nagniningning ka. Mabuti na lang at bumalik ka na dito. Maraming salamat. Ang totoo niyan, natutuwa rin ako dahil nagkita-kita tayong muli. Excuse me, Senyora Eloisa. Wow. Okay ba? Hindi ko siya nakilala. Biglang nagbago ang itsura niya, Mama. Naging isang maganda at ganap ng dalaga. Salamat. Yan ang bago niyang ganun ba, uniforme. Mama? Heto na po pinakuha niyong libro, Senyora Eloisa. Nako, hindi naman ito libro. Ang tawag dito ay photo album. Patingin. Tignan mo, Aitana. Mga picture namin ni Pedro nung kami pang dalawa. Alam mo, bagay naman kasi kayong talaga. At sana naman magkabalikan kayo ng aking apo. Oo nga, tama ay Tana. Dahil ikaw lang naman talaga ang bagay kay Pedro at wala nang iba. Mama, tignan mo ito ito. pa. Tignan mo tong picture na to. Tignan mo. Oh? Wow! Naalala mo ba? Matagal hinanap ni Pedro ang engagement ring na yan na ibinigay niya sa'yo. Oo At nga. sinisiguro niyang magiging espesyal talaga ito. Totoo yan. Sobrang mahalaga sa'yo pero umalis ka patungong Europa, hindi ba? Federica, nasisiguro ko pa rin namang maisusuot mong muli ang engagement ring na ibinigay ni Pedro. Opo. Gusto niya na akong pakasalan, Gianna. Engagement ring na ito. Si Pedro lang ang minahal ko. At ikaw lang ang minahal niya. Yun ay isang bagay na maliwanag sa aming lahat. Kaya nga narito ka, Aitana. At alam kong hindi na magtatagal ay magkakabalikan na rin kayo. Fiorella, anong problema? Pagkaraan ng masusing investigasyon, nalaman kong si Fabio ay wala namang kasalanan. Hindi niya winaldas ang pera ng kumpanyang ito. Nagkamali si Osvaldo na pagbintangan niya si Fabio. Mabuti naman at lumabas din ang katotohanan. Si Fabio ay isang mahusay na katrabaho at ayoko siyang mawala dito. Kaya kalimutan na natin ang nangyari. Aalis na kami. Sandali lang. Kumusta na ngayon ang relasyon niyo kay Fabio pagkatapos niyo siyang pagbintangan na naglustay ng pondo? Wala nang problema. Napag-usapan na namin ang lahat. Ang totoo, si Fabio ay nagbigay Huwag kang ng magsasalita cheque. hanggat hindi ko hinihingi ang opinion mo. Maliwanag ba? Ganoon din ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Mabilis kang nagbintang kay Fabio. Ipinilit mo si Fabio ang nagwaldas ng pondo ng kumpanya. Inayos ko na ang problema. Bakit nagagalit ka pa? Dahil ikaw ang gumawa ng problema. At ngayon may aayusin ka na naman. Ano? Ang planta natin sa Monterrey. Mula nang ipamahala ko yun sa'yo, hindi nagbago ang sitwasyon. Sabi mo kaya mo yon. Napakasimple ng problema. Naalala mo yun? Hindi ko naman pwedeng puntahan ang lahat. Naubos ang panahon at oras ko kay Fabio. Walang problemang malulutas kung lagi kami dahilan, Osvaldo. Kaya pumunta ka na agad sa Monterrey. Ngayon na mismo at huwag kang babalik. Hanggat walang mabuting balita, dalhin mo. At dapat ka magpasalamat kay Fabio dahil hindi siya umalis ng kumpanya pagkatapos ng ginawa mo. Kung nilayasan niya tayo, tiyak na malaki ang problema mo ngayon. Pero hindi siya umalis. Kaya tigilan mo ng paninisin mo sa akin, pwede? Siguro pinagsabihan mo si Osvaldo kaya nagbago ang trato niya kay Fabio. Tama ba ako? Salamat, Sonia. Walang anuman. Ginagawa ko lang ang lahat para sa ikabubuti ng kumpanya. May papayo lang ako sa'yo. Hmm? Huwag mong hayaang ganyan ang trato niya sa'yo. Pahalagaan mong sarili mo. At pahalagaan ka niya. At sa'yo? May halaga ba ako sa'yo? Ginagawa ko. At ipinapakita. Fiorella, anong nangyari? Sumagot ka, anak. Sabihin mo ng problema mo. Siguro ay pinagpalit ka ng boyfriend mo sa ibang babae. Federica, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ay nako, Eloisa, sinasabi ko lang naman dahil ayaw niya magsalita. Wala pong nangyari sa akin. Pag meron po akong narinig na nagkakahiwalay, naiyak talaga ako at nalulungkot. Oo, o baka naman meron kang lihim na minamahal. Wala. Hindi nangyayari yan sa katulad kong katulong lang. Napapanood ko lang to sa mga soap opera. Kaya po ako naiiyak sa lungkot. Yun po ang tunay na dahilan. Ay nako, kung ganon, huwag mo nang masyadong isipin ang lahat. Ang kwento ng apo kong si Pedro at ni Aitana ay tiyak na magkakaroon ng isang masayang katapusan. Tama. Salamat po.
Hindi, huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi ko sinabi yon para lang palakasin ang loob mo. Talagang mangyayari yon, magpapakasal kayo. Teka sandali, Mama. May tanong ako. Paano pala kung ang anak mong si Pedro ay magbago ng kanyang isip? Hindi kaya mas bagay na kami ni Aitana ang magpakasal? Ano, pwede ba? Ano sa Ay, tingin Tito niyo? Seryo? Hindi ka pa rin talaga nagbabago? Lagi ka pa rin nagbibiro? Ha? Tama, diyan ka magaling. Lagi ka nagpapatawa pero wala ka naman trabaho at Teka, Mama. napaka-responsable. Alam mo, binigyan kita ng apo na humahawak ngayon sa negosyo ng ating pamilya. Nakalimutan mo ba, Mama? Tama ka. Pwes, wala na akong sinabi. Fiorella, okay ka na ba? Opo, okay na ako, salamat. Fiorella, huwag ka munang umalis. Tuturuan pa kita ng dapat mong gawin dito. Mga bagay na kailangan mong malaman dahil mula ngayon, ikaw nang mamamahala dito sa bahay. May ibibigay ako sa iyong listahan para sa mga taong dapat mong makilala at nang hindi ko na sila kailangan puntahan pa. Sisimulan natin to sa aking pamilya. Opo, Senyora Eloisa. Pakiusap. Kung ano pong gusto niyong iutos. Sandali, Gian. Anong ginagawa mo dyan? Pasensya na po. Kailangan ko po kasi makausap agad si Ate Fiorella. Hindi, may trabaho si Fiorella. Hindi mo siya maaaring makausap. Alam mo bang hindi pwedeng basta na lang pumasok dito, lalo na makakatulong? Sige na, lumabas ka na. Tignan mo kung nangitlog na yung mga baboy. Baboy ng itlog? Sige na, lumabas ka na dito. Dali! Labas! Sige na. Teka, sandali. Labas na! Naalala mo pa ba yung gabi, Vittorio? Nung una tayo nagkasamang dalawa? Diana, mas makabubuti siguro na magbakasyon ka na muna. Bakit? Iiwan mo na ba ako? Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Pasensya na, hindi naman sa ganon. Ilang araw na bakasyon lang, kahit 1 linggo. Bibigyan kita ng panggastos. Bahala ka kung saan. Sana maintindihan mo ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ito madali. Mag-uusap tayong muli. Kailangan ko lang ayusin ang problema kay Fiorella. Grabe ang nangyari. Napakasalbahe ng Dante na yon. Hinila ba naman ako balabas ng bahay? Nakakainsulto yon. Hinila niya ako na parang isang maruming pulubi. Bakit kasi hindi ka makapaghintay na makausap si Fiorella? Anong kailangan mong sabihin sa kanya at hindi ka makapaghintay ng gabi? Kung sa bagay tama ka. Hindi naman talaga importante. Mas mabuting hintayin ko na lang na matapos ang trabaho niya. Okay na! Naging abala tayo sa ibang bagay. May dapat pala tayong Ano gawin. ba yun? Nakalimutan natin Ano ka tanggalin mo? ang mga damit sa washing machine. Isasabay pa natin yun. Naku, lagot! Ay, Simona! Ay, malilimutin na. Napakawalang hiya mo talaga. Wala kang kwenta. Napakasama mo. Walang hiya at napakasama. Meron pa bang iba? Oo, at narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Mr. Vittorio tungkol kay Ate Fiorella. Wala kang utang na loob, napakasama mo! Wala Gianna, kang kwentang Gianna, tao! sandali lang. Pwede ba makinig ka muna sa akin? Ginawa ko yung para proteksyonan ng ate mo. Paano? Ang pinadala niyang larawan kay Fiorella ay nung bata pa siya. Sinungaling siya. Nagsasalita ka ng ganyan sa akin, samantalang ikaw mismo nagsinungaling ka rin sa kanya. Hindi mo rin sinabi ang totoo kay ate. Nagsinungaling ako tulad ng pagsisinungaling ko kay Don Vittorio, Gianna. Ginawa ko yung para di magpakasal ang ate mo sa kanya. Hindi pa rin tama na magsalita ka ng masama laban sa kapatid ko. Hindi manloloko ang ate ko, Benito. Alam ko yon, Gianna. Pero isipin mo na lang. Yun lang ang paraan para mawalan siya ng interes sa pakasalan ng ate mo. Alam kong pumunta kayo dito sa Mexico dahil sa pangakong kasal sa ate mo at magandang buhay na ibibigay ni Don Vittorio. At ikaw naman ay ipapagamot dahil sa naging sakit mo sa puso noon. Pero maayos ang buhay namin ngayon ni ate. Kahit hindi niya kami tulungan. Tama ka doon. Hindi na kailangan magsakripisyo ni Fiorella. Naintindihan mo, Gianna? Kung totoo yan, ayoko na rin na magpakasal pa sila ni ate. Pero hindi tama magsinungaling ka, Benito. Alam ko namang mali ang pagsisinungaling. Pero ito lang ang paraan para maniwala si Don Vittorio sa akin. Kailangan kong patunahin manluloko ang ate mo para hindi na siya pakasalan nito. Hindi ako papayag na gawin mo yan. Subukan mong pumilos nang hindi sinasabi kay Ate Fiorella ang totoo. Sige nga, magtatapat ka na ba? O gusto mo ako na? Oo. Oo, Anibal, sinabi ko na sa'yo. Darating ako, maghintay ka lang. Paalis na nga ako dito. Ay, Diyos ko.
Pedro! Binabasa ko sa baraha ang ating kinabukasan. Tingnan mo. Halika. Isa sa mga barahang ito ang laging lumalabas. Heto, Wheel of Fortune. Totoo ba naman yan? Swerte ito, ha? Mga pagbabago, tagumpay sa buhay, pagpapalit, mabubuting hula para sa pamilya ng Angeles. Ay, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng baraha. Pero dahil bigla na lang bumalik dito si Aitana, yun ay walang dudang maituturing nating isa na ngang napakagandang pahiwatig sa'yo. Pasensya na po, Lola. Bago ko isipin ang tungkol kay Aitana o sa ibang babae, marami akong dapat na ayusing problema. Ang baraha ng pag-ibig. Tingnan mo, ito'y nakabaliktad. Huwag mong sabihin sa akin na meron kang inililihim na pag-ibig. Yun ba ang sinasabi niyan? Meron ka na bang nililigawan, Pedro, kaya hindi ka na nagpapakita ng interes kay Aitana? Hindi po, Lola. Wala po. Wala akong ibang nililigawan, Federica. Sa tingin ko, nagkakamali ang iyong mga baraha. Teka, Lola. Nasa na nga pala yung bago mong Si assistant? Fiorella. Narito ba siya? Tapos na ang oras ng trabaho niya sa araw na ito. Natutuwa ako sa pinapakita mong interes sa ating mga tauhan dito sa rancho. May malasakit ka na ngayon. Ano ba kasi yun, Pedro? Bakit mo ba hinahanap at gusto mo pang kausapin ang assistant ko si Fiorella? Gusto ko siyang kausapin para linawin sa kanya kung paano kanya dapat tratuhin bilang lola at bilang namamahala dito sa pamilya Angeles. Diyan na po muna kayo. Nakapagtataka, ano? Si Pedro at ang Italiana ay lagi nag-uusap. Uy, ang hangman. May mga lihim at kasinungalingang nangyayari dito. Tama na, Benito! Ayoko na makinig pa sa'yo! Hindi ka na nakontento kung nagsisinungaling ka sa akin! Pati kay Sir Vittorio, nagawa mo ako siraan! Nababaliw ka na! Ate, pag-isipan mo rin. Kung wala na tiwala sa'yo si Mr. Vittorio, hindi ka na rin niya pakakasalan. Ano ka mo, Gianna? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pati ikaw na paniwala niya sa mga binaplano niya. Samantalang siya yung manloloko at napakasinungaling at siraulo! Pwede ba huwag ka magsalita ng ganyan? Ang gusto ko lang ay mapabuti ka. Ganon. Mas mabuti pa umalis ka na rito at huwag kaming pakialaman. Oo, tama ka doon. Siraulo nga ako. Isang baliw na naghahangad na mapabuti ka. Kaysa magmakasal ka doon sa matandang si Don Vittorio. Tama. Kaya ikaw, Benito, ang dapat magbigay linaw sa mga sinabi mo kay Sir Vittorio. Ano? Maliwanag? Alis na, Benito! Hindi! Umalis ka Teka, na, sandali lang! nakakaistorbo ka! Fiorella! Pasensya na ate, pero akala ko kasi maganda yung plano niya. Huwag ka mag-alala, Gianna. Naintindihan naman kita pero wala magbabago. Dapat ay makausap ko agad si Sir Vittorio. Ibig sabihin magpapakasal ka pa rin sa kanya? Yun ang dapat kong gawin, Gianna. Nangako ako. Pero minsan may mga sinasabi tayong pinagsisisihan natin. At walang masama doon, Ate Fiorella. Gianna, nakalimutan mo na bang itinuro sa atin ng ating ama? Ang pangako, Gianna, ay sintibay ng bakal na hindi agad nababali. Si Sir Vittorio ay tumulong sa atin nung walang-wala tayo, hindi ba? Pero si Sir Pedro ang mahal mo. Oo. Pero tutupad ako sa pangako. Isa pa, bumalik ng dating minamahal ni Pedro. Fiorella, pwede ba tayo mag-usap? Pagdating namin dito sa Mexico, pilit na hinanap ng kapatid kong si Gianna si Sir Vittorio. Wala siya nun sa airport o sa ibang lugar. At parang isang masamang biro ngayon. Nabigla na lang siyang dumating. Pero naiisip mo ba kung anong dahilan? Alam mo ba, Sir Pedro? Hindi ko nakakalimutan. Tinulungan mo kami nung magkasakit na malubha si Gianna. Iniwan na kami ng aming ama. Kami na lang magkapatid na magkasama sa Italy. Pero salamat sa iyong kabutihan. Naririto kami ngayon.
Pero ikaw ay nangako sa kanya. At yun ba ang dahilan kaya humihingi ka pa ng panahon? Dahil ikaw ay kakasal na. Oo. Natatakot kasi ako ng panahon na yun. Lalo na sa nararamdaman ko para sa'yo. Dahil umiibig na ako sa'yo, Sir Pedro. At ngayon naman nagpakita si Sir Vittorio. Pero bakit? Bakit hindi mo pinagtapat sa akin, Fiorella? Dahil nga natakot na ako na magalit ka sa akin tulad ng galit mo sa akin ngayon. Hindi. Hindi ako galit sa'yo. Ikaw ay mahal ko. Pero kailangan mo na akong tapatin ngayon. Kung dapat ko bang ipaglaban ng pagmamahal ko sa'yo. O kailangan kalimutan na kita. Kailangan natin mag-usap, Vittorio. Galangin naman natin si Lola. At saka na kayo makipagbiruan ng ganyan. Kung hindi si Fiorella, ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa?